Aking channel Beans Plant TV. So itutur ko po kayo ngayon sa aking mini farm, no. Ang mga tanim natin doon ay yung mga grafted na fruit bearing trees, mga multiple rootstock. Meron tayong mangga, avocado, apple, mga seed grown na Fuji apple. So let's go. So ngayon punta na tayo sa aking mini farm. So dito nakatanim yung mga grafted na fruit bearing trees, at nakatanim din tayo ng mani-mani sa ground. Yan, at dito na tayo. So may mga native na manok. Yan, ito po yung mini farm natin. So may tanim na mga coconut. Yan. At ito yung native na lansones na kombinasyon sa grafting and marketing. So ganito lang siya kababa. Parang dwarf na rin siya. Yan po yung mini farm natin. So ito yung grafted na lungkong, no. So triple rootstock siya. So hindi pa siya ganong malaki. Yan siya. At ito yung bagong tanim natin na grafted na native na mangga or kalabaw varieties dito sa Pinas. May abono pa. At ito din yung apple mango natin na tanim. So multiple rootstock. Yan po yung mga puno niya. Yan. So nakatrain siya para maging dwarf, no. Hindi siya maging kasing taas ng mga tanim tulad ng iba. So ito ay tinitrain lang natin para mababa lang. Yan po. Yan. So ito din namdok may variety. So multiple rootstock. Ayan. Ano po yung mangga natin na grafted. At ito rin yung avocado natin na grafted, no. So yan. At mayroon tayong dragon fruits. So flower na siya. Yan po. Yan po yung nakatanim dito sa mini farm. So may queen fern din dito. Yan, tinanim dyan sa lapit sa may boundary. At ito po yung mga tanim natin. Tanim dito may lansones at saka durian. Yan po. So ito po yung mani-mani na tanim para maraming benepisyo ito. Grass cover din, kinakain ng mga native na manok yung mga bulaklak. So high protein po ito, at humihigop din siya ng mga nitrogen mula sa hangin kasi leguminous siya. So magandang itanim sa ground ng mga farm. So ito yung grafted na golden Dorset apple. So nakatrain siya for espalier training. So hindi pa tapos ito kasi bibin ko rin ito pag ganun, for espalier training and pruning. So malaki na rin siya.
So ang edad niya ay 1 taon na rin. Ayan. Yan po yung mga tanim natin dito. Yan, may mga pineapple. Yan, saka tundan, saging. Yan po. Yan. So dito may mini pan. So mayroong mga tilapia dito. Yan. Yan po. Yan po yung nakatanim dito. Yan. May pineapple. So ito yung isa kong tanim na grafted na avocado. So malagkit, native siya dito sa Pinas. So naka-training, no. Yung mga sanga nakaben, ito yung mga tali. Yan. Taas na. Nasa mga 12 feet na po siya. So ngayon, ito yung tanim natin na dates palm tree. Yan. At ito ay malaki na rin ito. So nasa 3 years old na ito. Itong isang malaki. So itong ganito, sa 1 year old na po ito. Ayan. Ito po yung nakatanim dito inside. And it's palm tree. So galing sa Kuwait yung buto at saka sa Saudi, dala ng ating mga bayaning OFW. So tinanim po yung buto. Yan. Yan na sila kalaki. Ito naman, ito yung tanim ko na seed grown na Fuji apple. Yan, kasi seeded, hindi siya ganong malaki kasi partially seeded dito, dapat sa kanya kasi pulsan, pero wala naman tayong ibang lupa na pagtamnan, so dito na lang siya. So lalaki din yan. Yan, yun pa yung iba nating tanim, mga pineapple. Yan po. So dito seed grown na Fuji apple. So, ito na siya kataas. So hindi ko pa na-train yung mga sanga, hindi pa na-bend, pero iti-train ko ito next week. Yan. At ito pa, yan, Fuji apple din ito. Seed grown po siya, galing sa buto na itinanim ko sa seedling bag. So ganito na sila kalaki. So ngayon may talag sa pagtatanim, so hindi maiwasan yung may namamatay talaga. So ito ay apple din ito, so namatay siya gawa ng root rot, yung laging umulan na laging nababasa dito. So ayaw ng apple yun. So hindi maiwasan na may mamatay talaga siya na kapag nagtatanim tayo. So ito rin seed grown din ito. Yan, so yung puno niya, yan po siya, naka-train din yung sanga. Fuji apple din ito. Yan, meron pa rin dito. So ito hindi ko pa natapos na i-train. So
ito lang muna yung tinitrin yung pinakadulo. So ito ititrin din itong sanga na to. So next week po pag hindi na tayo busy. So ito yung mga Fuji apple natin dito na nakatanim. So kung mapapansin nyo yung mga mani-mani, ubos lahat yung mga bulaklak, kinakain ng mga manok. Yan o. So nagka green lang. Maganda to pag merong bulaklak, yung mga bulaklak niya ay color yellow. So ito yung vermicomposting ko. So ngayon nahinto ko to kasi wala na akong bulati. Yun, ibabalik ko din naman ito kasi mahalaga ito sa pagtatanim kasi makapag-produce ito ng mga vermicast. So organic fertilizer na napakagandang gamitin sa ating mga tanim. So yun lang po yung tour natin ngayon sa ating mini farm. So sa hindi pa kapag subscribe sa aking channel, so mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga bago kong videos. So salamat po.